This is the Intermunicipalities and Cities Basketball Tournament in Pampanga. Welcome to the 2023 to 2024 Delta Cup Elimination Round. As we all live here inside the Brenzy Giao Convention Center in the beautiful city of San Fernando, Pampanga for the game number 4 for our weekend ball action. As we can see here, the crowd of Fernandino Kakayabega and the Macabebe Warriors. Of course, they will face off here itong si Carlo Yusi ng Macabebe, itong si Raymart Cosal of Fernandino Kakayabega and the rest of the San Fernando team. They will face off here against Carlo Yusi and the rest of the Macabebe Warriors. Our game at hand, Fernandino Kakayabega kontra Macabebe Warriors. Isang magandang hapon po sa inyo mga kabalan. Ako po ang inyong makakasama, Penelope Wilhelmina, and together with me is an LSLA producer, Direct Mike. Thank you, Pen. Okay, magandang hapon mga kabalen. Tutok lang tayo sa laban nitong Macabebe Warriors at ang Fernandino Kakayabega na may home court advantage, Pen. And yes, Direct Mike, makakasama din natin dito completing the third member of our panel, MJ Raimundo, manning the sidelines. We will hear from her later on, of course. Matututukan niyo po itong Delta Cup 2023 to 2024 sa ating Facebook page at Pampanga PIO, at pwede niyo rin po itong tutukan sa ating YouTube channel at Pampanga_PIO, of course sa ating broadcast partner itong Delta Cup sa YouTube channel ng at Sinag Liga TV. But more important thing is, Direct Mike, tignan muna natin kung nasaan na ba itong dalawang koponan na ito na maglalaban ngayon dito sa ating team standings. Okay, so nakikita natin dito na Fernandino Kakayabega nasa 4-3 sila. No, so number 4 sila sa team standings ng bracket B. Well, makikita naman natin yung Macabebe Warriors na, nasa taas nila. Nasa third sa bracket B na may 5-2 win. And yes, hindi na nga natin ito patatagalin pa. Of course, itong San Fernando may home court advantage against dito sa Macabebe Warriors. Coming up is the battle against Fernandino Kakayabega kontra Macabebe Warriors. And now I'm turning you over to Ram Valid for our Delta Cup starters of the game. Good afternoon, Delta Cup fans. Welcome to Brenzy Giao Convention Center, San Fernando City, Pampanga. This is the Delta Cup 2023 Intermunicipalities and Cities Basketball Tournament, presented to you by Governor Dennis Delta Pineda and powered by coverage partner Sinag Liga Asia. Catch live action at Pampanga Public Information Office, FB page, and YouTube channel. This is our fourth game, the battle between Fernandino Kakayabega and your Macabebe Warriors. And now let's meet the starters for both teams. First, for your Fernandino Kakayabega. Point guard number 15, Charles Dizon. Shooting guard number 22, Jaeli Padilla. Small forward number 2, Raymart Cosal. Power forward number 10, J. Ron Ramirez. And center number 3, John Lloyd, the Beef. Head coach for San Fernando City is MJ Magtoto. Assistant coaches Jeff Olalia, RJ Mangulampan, John Kayanan, and Jeff Katakutan.
And now let's meet the starters for your Macabebe Warriors. Point guard number 24, Marcus Alfonso. Shooting guard number 13, Matthew Mariano. Small forward number 12, Kyle Mundo. Power forward number 7, Joshua Talavera. And center number 22, Kyle Amel. Head coach for Macabebe Warriors is Jomar Alfonso. Assistant coach Raymond Magat, Lester Ramirez, Chris Yabut. Team manager Mr. Brandel Uzi. Our official charge in action, Dennis Escaros, Willie Hibe, and Jess Boras. This is the Delta Cup 2023 Intermunicipalities. And our starters para dito sa Fernandino Kakayabika, Dizon, Padilla, David, Cosalan, Ramirez at para dito sa panig ng Macabebe Warriors, we have here Alfonso, Mariano, Mundo, Talavera, and Dungo. The San Fernando here, Dirk Mike, hoping to get their second consecutive win for this week para sa ating elimination round. Well, magandang laban to, Pen, no? So, 4th seed tayo and 3rd seed sa bracket B. Siyempre, makikita natin na mag-uungusan itong dalawang to, sigurado yan sa laban na ito. Hindi yan magbibigayan para at least makukuha nila yung at least angat sa pwesto nila. Possible kung sino ang makakatapat nila sa mga iba pang ano natin, from 5th to 8th. Exactly like Direct Mike as a jumper or an easy basket there para kay John Lloyd David para dito sa panig ng San Fernando. Ball possession para dito sa San Fernando. Nice defense there para dito sa panig ng Macabebe. Well, ang ganda ng possession kanina doon ng San Fernando. Maganda yung yung ano pala, Macabebe pala ito. So, maganda yung pagkakatira. Hindi masyadong nabantayan ng San Fernando. Tignan natin anong gagawin ng San Fernando sa ngayon, sa possession nila. As a nice D again for the Macabebe. But a steal there dito ni Padilla. Padilla passes it. An easy basket. But a soaring miss para dito kay Raymart Cosal. But still, the possession, nandito pa din para sa panig ng San Fernando. 3, short lang doon. Etong si Charles Dizon. Medyo maagang nagsusukatan yung teams natin, ha? Kasi pero low scoring pa rin tayo. So, kailangan pa rin nilang mag-adjust. As 8 minutes and 43 seconds remaining for our first quarter. 2-0. It's timeout on the floor. We're now back at the 8 minutes and 43 seconds. An early timeout para dito sa Macabebe Warriors. Still no basket for them. Great D for both teams, Direct Mike. Well, nakikita man natin, no, 2-0, pero kailangan pa rin na gumawa ng paraan yung Pabebe para at least makascore agad sila. Miscommunication there para sa panig ng Macabebe. Dizon passes it. That dish is no good para dito kay Patrick Padayaw, San Fernando. 8 minutes and 16 seconds remaining. Inbound for San Fernando. Nice pass there! And an easy putback para dito. Inbound for San Fernando. Nice pass there! And an easy putback para dito kay Jaylee Padilla. Well, nakita natin, no, 4-0. May gumagana ang offense ng San Fernando against Macabebe. Ito rin, malakas din yung depensa nila. Nakabawi agad sila ng nakuha agad yung bola pero hindi pa rin gumagana ang offense. Yes, Direct Mike. And a sorry miss there for Raymond Casal. That's why
That one-hand jumper is good for Macabebe Warriors. Their first field goal after 2 minutes of our ball game. Okay, These- nakita natin ngayon, nakascore na yung Macabebe. No? Sana pag magtuloy-tuloy na yung opensa nila para at least mahabol nila. 2 points pa lang naman ang lamang ng San Fernando, so kaya pa yan. As Jaylee Padilla, but a steal there para sa panig ng Macabebe. But a shot clock violation. Inbound for Macabebe Warriors. Dungo. Dito kay Alfonso. Alfonso. Mariano, balik dito kay Dungo. Nice pass. Pero napalakas yung pasa niya doon. Oo, maganda naman yung effort ng Macabebe, no? Para at least madagdagan yung puntos nila, pero medyo miscommunication doon. Siguro nag-hesitate yung player sa post. As Charles Dizon. Dizon for 3. No good. Balik dito sa Macabebe. Foul para dito kay Jayron Ramirez. As a technical foul called against Macabebe. Against James Sunga. A double technical foul. Number 12, Emil Mendoza. Technical foul on number 2, James Suwa. Both for Tinawagan nila ng technical foul yun, no? Kasi merong contact away from the ball yung dalawa. Siguro ang aga-aga nagkakainit nito mga bata. Pero at least sana cooler heads will, para hindi naman tayo masyado magkaroon ng mga injuries dito. And that jumper is good after the 2 technical fouls for Macabebe. Nice pass to Padilla. Padilla. Offensive foul. Para kay Jayron Ramirez. Okay, nakita ni ref doon na yung may holding sa pagpwesto ng player ng San Fernando. So kaya yun, nagkaroon ng foul. The pressure is nandito ngayon, Direk Mike, para sa panig ng San Fernando. Dahil home court nila to and they win kahapon But now let's turn it over to our courtside reporter, MJ Raimundo, para sa kanyang first quarter report. MJ, take it away. Thank you, Pen and Direct Mike. Medyo pagod daw sila ngayon dahil galing sila sa laro kahapon. According to JD Padilla na malaki ang contribute kahapon sa game nila against Santo Tomas. Pero once na mag-start na ang game, mawawala daw yung pagod nila because they still want to own this game. I also asked Jaylee if inaasahan pa din ba siya ni Coach Magtoto and he said yes. Malalaki ang kalaban namin kaya kailangan namin mag-adjust as a team. However, for the team Macabebe, as mentioned by head coach Jomar Alfonso, what they did on their trainings, kailangan namin i-carry out lahat yun ngayon. Because our opponent is unbeatable. Kompleto kami ngayon, kaya hopefully mag-stand out kami today and makuha yung panalo. Back to you, Pen and Direct Mike. Thank you so much, MJ, for that report. A complete lineup, Direk Mike, para dito sa Macabebe Warriors. Samantalang itong San Fernando, still, pagod sila dahil last game sila kahapon against Santo Tomas. Well, kahit nasabi mo na nakapaglaro sila kahapon, pagod sila, they still need to make an effort kasi number 3 itong Macabebe. So para at least makapanalo sila dito, maungusan nila yung Macabebe sa team standings natin. As an easy layup there for Romel Bayabay. But the ball bounces out. Still in favor, Macabebe. Almost a steal. Jumper. Jumper is good para dito kay Charles Dungo. 9-6. Tatlo ang kalamangan ng San Fernando with 4 minutes and 39 seconds remaining. Dizon. Who will Dizon go to? So dito, kay Raymart Cosal. Raymart Cosal, nice pass. Dito, kay John Lloyd David. And an easy basket for John Lloyd David.
Ang ganda ng connection ni Cosal going to the bid, no? And then Cosal, nagkakaroon ng kumpiyansa kanina ka nakapag-press siya doon. What a steal from Dizon and an easy layup for Jaylee Padilla. Well, unti-unti nang gumagana yung opensa ng San Fernando dito. So, dapat bantayan yun ng Macabebe. As a three-point shot there for Macabebe Warriors. Parang yung sa sinabi ko, yun ang sagot ng Macabebe, ah. Tres agad. Parang narinig ka nila, Direk Mike. Oo nga. No basket para dito sa ball possession para sa panig ng San Fernando. Easy basket para kay Kyle Yabut. 3 minutes and 32 seconds remaining. What a run para dito sa Macabebe. It's timeout on the floor as we take a look here. That pass of to Yabut. Dito kay Marcus Alfonso, and he knocks the three. Finds down the basket. Nice pass to Yabut. Yabut, an easy basket. That makes our ball game 3 minutes and 32 seconds. Dalawa na lang ang kalamangan dito ng San Fernando's. Timeout on the floor, 13-11. Mga kasinag, SLA Junior World Showcase Philippines is now accepting teams. For interested teams, please send us a letter of intent at sinagasasport@gmail.com or send us a message through our Facebook page, Sinag Liga Asia. As Direk Mike, the home team, Pampanga Delta, confirms that they will be joining our 23 and 19 under this coming March 2024 para i-defend ang kanilang 2001 Cup under title. Well, sigurado na yan, no? So, nagdo-dominate yung Pampanga Delta, lalo na gusto natin. Tsaka last time yung Pampanga Pradera. So, alam naman natin yung basketball program ni Governor Dennis Delta Pineda. Napakaganda, natutulungan yung mga bata. At tsaka siyempre, na-enhance din yung basketball skills na. As you mentioned, the dominance there. Napakita dito ng dominance ang San Fernando at Macabebe sa last play nila na yon. A back-to-back basket para sa dalawang koponan na to. Cosal. A steal para dito kay Cosal. And what a basketball IQ para dito sa panig ng San Fernando. Alam niya na hindi niya na yun kayang ipasa sa kalaban niya. He bounces out dito sa Macabebe para mapunta sa kanila ang ball possession. Wala ko pa rin yung ginagawa ng San Fernando para at least makuha nila yung possession. Kaya lang nga, hindi nila nag-materialize dito sa play na yun. And a sorry miss there for Andrew Conanan. An easy basket. Dito kay Kyle Mundo. Ganda ng apelido nito, Direk Mundo. It's there, Raymar Cosal. First field goal. Ang ganda nung shot kanina doon ng Macabebe, no? So nag-tie tayo. Kaya lang ha, bumawi agad yung San Fernando, nag-tres. So nabawi uli nila yung dito, lamang. It's another ball possession para dito sa panig ng San Fernando. Easy basket para kay Nathan Villegas. Direct Mark, unti-unti nang nakukuha dito ng San Fernando yung rhythm nila sa laro. Sa jumper, no good. Punta yun sa kamay neto ni Romel Bayabay. Nice pass. But a sorry miss para kay Raymart Cosal. Si Azon, balik dito kay Raymart Cosal. Cosal for three, no good. Pero nakuha pa din dito ni Romel Bayabay. Cosal. But a traveling violation for Raymart Cosal. Medyo okay sana yung naging play, no? Kaya lang nga, siguro nag-hesitate. Kaya yun, sila ng traveling doon, yung sa San Fernando. Sayang yung almost basket na yon para dito sa panig ng
San Fernando at para kay Raymond Cosal. Sorry, miss for Cosal on that play. Inbound for Macabebe Warriors. Kung hindi man nila na ipuntos yung ano na yun, pero nakikita pa rin natin yung effort ng San Fernando kaysa doon sa effort ng Macabebe. Ngayon, inangat na nila ng 5 yung lamang nila against Macabebe. Asir, 3-point no good para dito sa panig ng Macabebe. Oh, nice pass! Pero steal dito ng Macabebe. Dungo for 3. Bounces the rim. Almost a putback para dito. Sa panig ng Macabebe. Ball possession, balik dito. Sa San Fernando. Oh, nice pass. Nice ball execution. Bounces the rim. Romel Bayabay, nakabang dito. Steal dito ng Macabebe. Whistle from our referees. Oh, sorry, there's no whistle. Jumper. No good for Macabebe. Itong si Kyle Mundo. Ayun, nagkaroon ng line violation doon yung Macabebe. So, napunta sa San Fernando ngayon yung natin, bola. Here. Bayabay. But there was no time left for San Fernando for them to be able to put a basket for first quarter. Hindi nila napansin dito yung oras. Take a look at that pass. Beautiful pass of San Fernando. An easy basket para dito sa panig nila. And Macabebe, that jumper is good para dito sa panig ng Macabebe. And that easy layup for Jaylee Padilla. Oh, nice pass there for Yabut. That makes this, yung mga drives na ito look at that drive from Nathaniel Villegas. They're beautiful drives, yung mga fast break nila. That's make this our end of the first quarter. Fernandino ka, San Fernando 20, and Macabebe 15. We are now back at the second quarter of our ball game, 20-15 in favor of San Fernando. Of course, this Pampanga Intermunicipality and City is presented by the provincial government of Pampanga through Governor Dennis Delta Pineda. As an inbound, para dito sa panig ng Macabebe. At tinamaan ako dun kami dito na direct mic ng bola on that inbound. Still, nandito pa rin ang possession sa Macabebe. Well, nakikita man natin, effort pa rin ng San Fernando, lalo na sa depensa. Kaya lang nga hindi nila nakuha yung steal na yon na ilabas nila. Na-convert naman ng Macabebe. As jumper is good for Talavera. Let's see what will San Fernando do. 20-17, tatlo na lang ang kalamangan nila dito. A great defense para sa panig ng San Fernando. And an easy basket para dito kay Tiazon. Duwag passes. Let's see what will Macabebe do. Traveling violation for Macabebe. Almost a good possession para sa kanila. They were able to put and manage the screens dun sa kanilang mga defenders. Well, kaya naman na lipat sa San Fernando yung bola. So, nalito siguro regarding dun sa possession na yun. Kaya na lumabas yung bola at napunta sa San Fernando. As a steal para dito sa panig ng Macabebe. An easy layup. Almost a basket and one. Still, itong si Sablan, nakakuha siya ng bonus free throw on that drive. 22-17. Let's take a look at that replay of Sablan. Drives. Kaso, nag-bounce lang yun dun sa ating rim. But still, nakakuha pa rin siya.
ng bonus free throw para doon sa kanyang aggressive drive. Well, maganda pa rin yung pinapakita ng San Fernando doon, no? So nakita naman natin yung depensa nila, 2-on-1. So at least gumana naman, kaya lang na-foul. Pero at least hindi na-convert agad. Hindi si convert, free throw nila kukunin yung points for Macabebe. As the first free throw was no good for Sablan. 0 out of 2 for Sablan. Ball possession para sa panig ng San Fernando. Cunanan. Who will he go to? Ito siya dito kay Siazon. Siazon, almost a steal. Balik dito kay Cunanan ng bola. Hinihingi dito. Back to Siazon. Siazon trying for a 3, but the jumper, it's good for Dane Siazon. Nakikita na natin yung kumpiyansa ng San Fernando, no? So sa bawat possession nila, at least nako-convert nila, easy 2 points para sa kanila. Those baskets and easy baskets were important. Sobrang importante para dito sa panig ng San Fernando. Here, Cunanan. Cunanan! Wala na siyang choice doon, direct Mike eh. Kasi bantay sarado na siya eh. Kaya lang nga, eto, na-commit na naman yung foul yung Macabebe. So yun yung dapat ingatan nila. So mga big mans pa naman nila yung nakaka-commit ng foul. Yun ang ingatan nila. Siyempre, big mans, baka kailangan sila sa ilalim mamaya. Lalo na crucial, nasa second quarter pa lang tayo. And speaking of big man, Raymart Cosal checks in and JD Melado para dito sa panig ng San Fernando. Cunanan. That free throw is no good for Cunanan. Okay, sa panonood natin, no, ng San Fernando, nakikita man natin si Cosal, malaki yung nabibigay na punto. Siyempre, big man, dominating big man, kaya sa ilalim. So, eto, sa pagbalik niya dito, tignan natin kung ano pa yung maibibigay niya para sa team nila San Fernando. Kahit nasabihin mo na lamang sila, dagdagan pa yung lamang nila against Macabebe. You're exactly right about this Raymart Cosal being dominant para dito sa panig ng San Fernando. Siya ang go-to guy neto ni Coach MJ Magtoto. If he needs to score, he will score. If he needs to assist, he will assist. All around guys, specifically for Coach MJ Magtoto. Kay Raymart Cosal, Siazot there, no good. Yun nga, regarding naman doon sa sinasabi ko, big man, medyo si Cosal kanina ng foul, no? Dahil doon sa interaction niya doon sa isang player ng Macabebe. So sana yun ang ingatan niya. Kasi, di ba, mahirap naman ma-foul trouble, lalo na kung ikaw yung inaasahan ng coach mo for the easy points na kailangan. As we are now at the 6 minutes and 57 seconds of our ballgame, 24-18. Sorry, miss for San Fernando. Remiss communication sa panig ng Macabebe Warriors. Substitution on the floor. Charles Dizon checks in for Siazon. Well, kahit nasabihin mo na wala yung ball possession against Macabebe, nakikita pa natin yung effort ng Macabebe to steal the ball, makakuha ng para at least makakuha ng opensa para sa EC2. Pero kailangan nilang at least yung communication nila between each player, kailangan yun ang step up nila. As you mentioned, the communication there. Ang ganda ng pinakitang play dito ng San Fernando on that last drive. And a beautiful basket para dito sa Macabebe. Take a look at that replay, that pass. A lucky shot for Jan Kenneth Duwag. Substitution on the floor for San Fernando. Well, sabihin na natin na lucky shot, pero yan yung mga kailangan ng Macabebe ngayon para at least mabawasan naman nila yung nagiging lamang ng San Fernando sa laban na to. Going to the half tayo kasi 6 minutes and 21 na lang to. So dapat mag-extra effort ang Macabebe. You're exactly right on that point. They need to match the energy na binibigay nitong San Fernando for them to be able to keep up dito sa kalamangan ng San Fernando as the jumper is no good. Cunanan. Almost a basket and one.
Well, ayan, nakita naman natin, nagbigay ng tamang boost sa defense yung Bebe. To take a look at that, he's trying to block there, pero tumama yun sa braso na ito ni Ayun nga. Cunanan. So para to stop yung opensa nung San Fernando doon, kaya lang medyo hindi niya naingatan na create siya ng contact. Isa sa mga big mans to, si number 7 ng Macabebe, so si Talavera. So dapat ingat siya with the contacts para at least magagamit pa siya ni Coach Jomar Alfonso sa at least later part or third quarter or halftime nitong And after that foul ni Talavera, nung nasend dito si Cunanan sa free throw line, 0 out of 2 for Cunanan. It's another free throw para dito kay Cunanan. 6 minutes and 20 seconds. That free throw is good for Cunanan. 27-21 is our score now. 6 ang kalamangan ng San Fernando. The biggest lead of the ball game. Possession for Macabebe. But a swipe and a whistle by our referees. A foul for Charles Dizon. Dun sa depensa niya dito sa Macabebe. It's an inbound for Macabebe. Duwag. Duwag for 3. Bounces the rim. Jumper one hand. Raymart Cosal showing how siya ang big man dito ni Coach MJ Magtoto. Nice pass of Cosal! Easy basket para kay John Lloyd David. walang ganda nung ginawa ni Cosal doon, no? Nakita niya na yung isang team member kasama niya, si John Lloyd David, nasa post. Binigay niya agad doon kasi undefended si John David doon sa ilalim. It's an offensive foul for Macabebe. Inbound for San Fernando. I can't get over that beautiful pass of Cosal. Naalala ko pa rin siya kahit natapos na yung play na yon. Ang bilis ng daan ng bola doon. Okay, pero we're seeing na Macabebe is, seems to be having foul troubles dito. There, foul troubles. Bumabawi naman sila dito sa offense. Back-to-back basket for John Lloyd David. 31-21. 10 na ang kalamangan dito ng San Fernando. The biggest lead of the ball game. Balik sa 8 after that basket of Duwag. Almost a steal para sa Macabebe. Out of bounds. Okay, yung basket kanila na Duwag, yun ang kailangan ng Macabebe, no? Para at least mabawasan nila itong lamang ng San Fernando. Medyo tumataas nga. 4 minutes and 48 seconds remaining as timeout on the floor. 8 ang kalamangan dito ng San Fernando. 31-23. Now back at the 4 minutes and 48 seconds remaining for our first half. 31-23. 8-point lead advantage, Direct Mike, para sa San Fernando. Well, kailangan mag-step up talaga yung Macabebe dito. Lalo na possession to na San Fernando. Kailangan nilang depensahan talaga yung mga key players so that they will turn the ball over sa side nila at makapuntos para babawasan yung lamang ng San Fernando.
Almost a good move para dito sa San Fernando. But a sorry miss for Charles Dizon. Jumper, no good for Macabebe. 2 versus 1 sa ilalim. Well, okay pa rin yung effort na Macabebe doon, no? To get the rebound, kahit nasabihin mo nang hindi na ipasok, at least yung mga big mans nila is converting sa mga rebounds to get the ball possession again. Almost a save for John Lloyd David. Pero mas nauna siyang umapak sa labas ng linya before he was able to get the ball. 31-23, 4 minutes and 11 seconds. Walo pa rin ang kalamangan dito ng San Fernando. Inbound for Macabebe. Nice D by David. Well, nakikita pa rin natin, matindi pa rin yung pinakitang depensa ng San Fernando para hindi makuha ng easy puntos ang Macabebe dito. So, yun ang dapat gawan ng paraan ng mga players, iwas sila sa lito, dagdagan nila yung communication nila between each other para at least makakuha naman ng ball possession at makapuntos. As you mentioned there, Direct Mike, yung ball possession. Nakakakuha naman ng ball possession is talaga itong Macabebe. It's just hindi lang talaga nila na puput into a basket. As we take a look here, the drive from Charles Dizon is able to escape yung 2 defenders niya doon. Well, hindi naman natin maano yung Macabebe, no? So, nagbibigay naman sila ng effort. Hindi lang nako-convert yung basket. As a back-to-back steal para dito kay Dizon. Binasa niya lang ito kay Jaylee Padilla. May chances na doon para i-score but then a selfless move for Charles Dizon as a 3-point shot is good for Duwag. A much needed 3-point shot. Well, eto siguro si Duwag ang talagang kailangan na Macabebe dito para at least ibaba pa itong lamang ng San Fernando. So, at least, sigurado kailangan nila yung mga threes na ginagawa ni Duwag. Sa 3 na isasagot na itong Macabebe, sasagot itong si Raymart Cosal. A miss, one-hand shot for Jaylee for Padilla. Pero nakaabang doon itong si Cosal sa ilalim. At meron pa siyang bonus free throw doon. Okay, napag-usapan natin yun. Kanina si Cosal, alam naman natin na yan yung talagang go-to guy ng San Fernando. At saka kaya sigurado ang sinabi ni coach dito sa mga players niya na Macabebe, depensahan nyo na malaki yan si Cosal. And after that, end 1 is good for Cosal. Cosal, what a nice D for Cosal. But Macabebe managed to put a basket in that possession. Ang ganda nung pagkakakuha ni Yusi ng bola doon at pagkakapasok. Hindi siya contested. Oh! Medyo naging delikado doon yung naging depensa. Kung parehong kupunan, grabe kasi yung talon. As we take a look at that replay, that Ramirez. Grabe, tingnan mo. Almost a bad landing para dito kay Jaylee Padilla. Good thing it doesn't landed bad. Jumper no good. Para kay Kenneth Duwag this time. Raymart Cosal. Raymart Cosal and 1. Naging maganda yung pagkaka-shoot ni Raymart Cosal yun. Sinigurado niya muna foul siya. Take a look at that Dish to replay. Cosal, and then easy shot with a foul. And 1 play. Alam na ito ni Raymart Cosal paano gamitin yung tangkad niya, no? Yung of course, yung defender niya doon, it's almost sa may chest lang niya. So he knows na, magpa-foul ako dito. Well, katulad ng foul niya kanina, so alam niya na dedepensahan siya na mabuti ng Macabebe. So at least, na-convert niya into an N1 play yung shot na yon. Hinintay niya munang tamaan siya ng defender. And that N1 free throw is good for Raymart Cosal.
Balik dito sa Makabebe. Ang possession. Ano ang gagawin dito ng Makabebe? Duwag. Binigay dito ang bola kay Mundo. 3-point shot, no good. For Mariano. Mariano coming off the bench ng Makabebe. Dito si Dizon. Andrew Cunanan. But a whistle there. A referee. Well, offensive foul dito sa Kinon. As we take a look here, the acting commissioner for our 2023-2024 Delta Cup, Coach Leo Isaac, one of the PBA legends. At syempre, ang COO natin ng Sinagliga Asia. Magandang hapon po, Com Leo. There's a foul there ng San Fernando. 40. Well, nakita natin si Del Mundo doon, gusto niyang pumasok, pero nakikita natin yung San Fernando dito, yung depensa nila tight pa rin talaga, hindi siya nakapasok, pero at least nakakuha siya ng foul. You know, Direk, one thing na na-observe ko dito sa ating ball game ngayon, itong San Fernando, they're putting their best defensive plays, and when I was able to man the sidelines, laging sinasabi ng mga coaches, good defense will be followed off by a much better offense. Kasi magkakaroon ka na ng kumpiyansa na umiscore kapag maganda yung depensa mo eh. Well, makikita naman natin talaga yung effort ng San Fernando, lalo na home court advantage sila. Nandito tayo sa Brencigia Convention Center sa San Fernando. Tapos, nakita natin yung Makabebe, meron pa mga drums dito pero hindi sila naapektuhan. Nakikita natin kahit napagod sila, naglaro sila kahapon, naka-convert sila dito, lamang pa rin sila hanggang ngayon, 41-29 against Makabebe. Yes, Direk Mike, they were not able to put the pressure sa kanila kasi nga, there was a saying that the pressure is something that you feel when you don't know what you are doing, and mukha naman sa pinapakita na itong San Fernando, alam na alam nila yung ginagawa nila dito. Pero possession para dito sa panig, libreng-libre dito. Pero sorry miss for Charles Dungo. Okay, regarding dun sa sinabi mong pressure, no? Actually, sa akin, sa pananaw ko, naglaro yung San Fernando kahapon, coming off a win, sigurado mataas ang pride nila, mataas yung kumpiyansa nila going into this game. Kahit nasabihin mo na third sa bracket B ang Makabebe. Kumpiyansa sila at nakikita naman nila yung effort ng Makabebe, nahihinto nila. So minimal lang yung pag-score ng Makabebe against San Fernando sa game na to. You are exactly right, Direk. Dahil there was a saying na masarap maglaro kapag galing sa panalo. Here. Si Jayron Ramirez. No good. Pero almost a putback dito ni Jobert Aquino. The possession dito. Oh, a nice dribbling there para dito sa panig ng Makabebe. And a basket for Kyle Mundo. Okay, nakita natin na yung effort ni Mundo. Medyo nakaka-score na siya dito ngayon. Well, sana mapagpatuloy niya para at least makatulong naman siya sa pag-score ng Makabebe against San Fernando. Nakita natin doon, sobrang tiyaga ng depensa nitong Makabebe sa ilalim, sa mga agawan nila dito. Hindi sila napapagod na trying to get the possession. Well, makikita naman natin na yung Makabebe players, resilient naman sila. Pero yun nga lang, when they get the possession, kailangan at least i-try nila to convert those possessions para at least mabawasan ang lamang ng San Fernando sa kanila. So you can see here that first free throw is good for Makabebe. Much needed free throw para dito kay Mundo. From 13-point lead, nabawalan nila dito ang kalamangan nila. 9.1 seconds remaining. At tumawag dito ng timeout. Itong si Coach MJ Magtoto. They need to stop the momentum na nakukuha netong Makabebe. Well,
tignan natin itong timeout na to, no? So kung ano yung strategy ni Coach Jomar Alfonso for at least this 9.1 second ng ating first half. Sana makagawa sila ng play. Okay, we're seeing the tournament format natin, elimination round. The 21 towns will be divided into two groups, Group A and B, consisting 11 towns in Group A and 10 towns in Group B. May quarterfinals round na pay tayo, quarterfinals to crossover of Group B and A, top 4, semifinals single round, and finals tayo, top 1 against top 2 for best of 3. As we are now back at the 9.1 seconds, let's see what will for San Fernando do. Saan pupunta? Itong si Kunanan. Nice pass, but a steal para sa panig ng Makabebe. 0.7 seconds. A great defense ang pinakita dito ng Makabebe. Coming from a 13-point lead itong San Fernando, nababa nila sa yung kalamangan ng San Fernando into 7 points para sa ating first half. As we take a look at the second quarter highlights, that beautiful move galing dito kay Charles Dizon at the 3-point shot first side of Makabebe. And here, Dizon again, a beautiful pass of Dizon dito kay Jaylee Padilla, a selfless basketball pass mula doon kay sa panig ng San Fernando, and this makes our first half 41-34. Pito ang kalamangan ng San Fernando. Kaya mga kabalet, tutok lang po, magbabalik po kami para sa second half ng bakbakang San Fernando at Makabebe. 41-34.
Mga kabalan, kayo pa rin po ay nakatutok sa ating San Fernando kontra Macabebe for our Delta Cup 2023 to 2024. 41 to 34 ang ating score at the end of the first half. As we take a look at our halftime highlights. That beautiful pass to Yabot. Yabot with an easy basket. And look at that pass to Padilla. Padilla for an easy layup there. The 3-point shot from Macabebe. Here, another one. That pass dito para sa panig ng San Fernando. Look at that beautiful drive para sa panig ng Macabebe. And look at this from Dizon. Dizon to Padilla. Padilla for an easy basket. Okay, And here to our leading scorers, of course, for San Fernando, Raymond Cosal with 14 points, David with 6, and Padilla with 6. At para sa panig ng Macabebe Warriors, we have here Duwag with 11, Dungo with 9, and Mundo with 9. Mga kabalan, ako pa rin po yung mga kasama. Penelope Wilhelmina still joined by Direct Mike. Okay, so nakikita natin, Pen, no? Lamang pa rin ng San Fernando dito going into the second half natin. 41 to 34, nakita natin maganda yung kumpiyansa ng San Fernando, yung confidence nila to get the easy 2 points, easy 3 points. Pero hindi naman natin, syempre, makakalimutan ang resilient effort ng Macabebe dito. So, tignan natin ano mangyayari after the halftime natin. Going to the third quarter. Talking about resilient, let's talk about here, Direct Mike, etong points from turnovers netong first half. Etong points from turnovers netong San Fernando, meron sila ditong 11 points from that turnovers. Samantalang itong Macabebe, meron lang silang 2 points from their turnovers. So, well, dito sa puntos natin, 11 turnovers to 2 ng Macabebe. So, nakikita naman natin na yung effort ng Macabebe para sa tawag dito, para makapuntos dito. Pero at least, nakikita pa rin natin yung offense na gumagana ng San Fernando. As Raymart Cosal, 3-point no good. He already played 14 minutes and 25 seconds at the first half with 14 points. Kung i-estimate natin, Direct Mike, 1 point per minute. Kung ganun man lang basketball, ba't hindi Well, hindi natin hindi natin masasabi ang pagano ng puntos, pero nakita man natin si Cosal talaga ang go-to guy ng San Fernando. Nakita natin sa depensa, nakita natin sa opensa, lalo na sa ilalim. So yun yung dapat bantayan ng Macabebe para at least hindi mag-easy 2 points si Cosal. Dapat i-contest nila ito. As a miss there para dito kay JD. Carl Yusi rather netong Macabebe. Still an 0 run para sa dalawang panig. 0-2 for UC. 41 to 34. Wala pa din tayong basket count para dito sa start ng ating second half. Nice pass there. Oh, good block for UC. And UC here coming off the bench for Macabebe. He checks in. Itong third quarter lang natin. Well, napapanood natin to si UC, no? Doon sa ibang mga laro ng Macabebe. Isa rin sa at least defensive guy ng Macabebe. So, kailangan nila itong tulong na ito para at least may stop nila yung San Fernando offense. As that 3-point shot is good for Raymart Cosal. 3-0 run for 8 minutes and 25 seconds remaining sa ating third quarter. Duwag rather. What will Duwag do? Passes it to Dungo, no good. Pero nasa kanila pa din ang possession. Great D para sa panig ng San Fernando. Balik sa 10 ang kalamangan ng San Fernando. Let's not forget the 3-0 run. Care of the 3-point shot from Raymart Cosal. Ano ang gagawin dito ng San Fernando? 3-point, no good. Raymart Cosal going for a 3. Pero pinasa niya yun dito. Jumper, no good. Still no basket para sa panig ng Macabebe. Okay, so yung pasa ni Cosal, no, hindi nga lang na-convert. Pero at least nakita pa natin yung effort ni Cosal going for that rebound para magkaroon ng possession. Nailabas niya nga lang yung bola. So, balik yung bola ngayon sa Macabebe Warriors. And Macabebe should take this possession to finally put their first basket of the quarter. Oh, a great defense
dito ng San Fernando. Here, Dizon. Oh, great block for UC. Balik ang possession dito sa panig ng Makabebe. Jumper. No good. Well, nakita natin yung effectiveness ni UC sa depensa. So, ang hinihintay na lang natin is ma-convert ng mga ibang players para at least maka-easy 2 points sila. Mabawasan nila yung malaking kalamangan, 10 lamang ng dito, San Fernando sa kanila. Exactly, Rector. Akala ko makakuha na ng first field goal nila sa ating third quarter, itong Makabebe. But then, 3 minutes and 5 seconds passed by our third quarter. Still a 3-0 run. Yung basket 3-point shot pa lang dito ni Raymart Cosal ang ating field goal for third quarter. And not to mention, Direk, kung titignan natin yung stats na itong first half, di ba meron nga dito 14 points na na-contribute si Raymart Cosal kontra dito sa 9 points neto ni Dungo at ni Mundo ng Makabebe. Well, again, palagi natin pinag-usapan, si Cosal ang offense player ng Fernandino Kayabika. So, nakita natin na talagang malaki yung puntos niya. Okay siya sa post-up, okay siya sa easy 2. At lalo na yung depensa niya. Oh, as that basket is good for San Fernando. Care of Cosal again, 5-0 run. In care neto ni Raymart Cosal. Still no basket para sa panig ng Makabebe. Well, nakita pa na natin, no? Ito yung stats ni Cosal, nung kanina, nung halftime, binigay sa atin. 17 points, 2 rebound, 4 assists. Eh ngayon, meron na siyang additional points. So, talagang gumagana si Cosal dito. A 6-1 run. Care of that free throw. They were able to put their first field goal of the quarter. 2-2 para kay Kyle Mundo. Makes it 11 points para dito sa ating ball game. Cosal, lik dito ang bola kay Cunanan. Cunanan taking his time. 15 seconds left on the shot clock. Dizon. Dizon for 3. It bounces the rim. Andun tong si Cosal. Balik niya dito ang bola. Balik kay Dizon. Dizon for another 3. And it's good now for Dizon. Sinukat niya na yun doon, Direct Mike. Well, nakikita man natin yung passing ng San Fernando dun sa possession na yun. Iniingatan talaga nila na yung kukuha ng bola sa kanila, walang defender para at least makuha yung shot na yun. Si Dizon ang gumawa nun. Isang miss 3 points at yung pangalawa, na-convert niya na yung 3 points na yun. As a 9-2 run para sa panig ng San Fernando. 5 minutes and 28 seconds. 49-36. Jumper for Cosal, no good. Pero may putback doon. Itong mga teammate ni Cosal, then hindi nila ito na-convert. An easy basket para kay James Sunga. A much-needed basket para sa panig ng Makabebe. Oy, gumana yung defense ng Makabebe doon para doon sa easy throw papunta kay Sunga para sa easy 2 points na yun. 11-point advantage. 4 minutes and 56 seconds remaining for our third quarter. Cosal on that 100 shot. Almost a basket and a free throw. Well, makikita natin na as we take a look first at that replay of that beautiful drive and easy layup para dito kay Sunga. kaya sa I was saying kanina, no, so nakikita nga natin yung pagbantay ng Makabebe kay Cosal, hindi na nila binibigyan ng easy 2 si Cosal. So nakikita natin na yung depensa nila, binibase nila dito sa position palagi ni Cosal para at least hindi easy 2 points, sa free throw niya yung kuhanin yung mga puntos na yun. I won't stop saying, Direct Mike, that this Raymart Cosal is such a blessing for San Fernando. As now, let's turn it over to our courtside reporter, MJ Raimundo, para sa report dito kay Raymart Cosal. MJ, go ahead.
Thank you, Pen and Direct Mike. Grabe ang pinapakita ni Raymart Cosal ngayon. After the first half, double digits na ang kanyang nako-contribute. I asked Cosal if ano yung naging motivation niya since kahapon hindi siya masyadong gumawa. He said na as a captain ball, kailangan ako yung mag-lead sa kanila. Sa akin manggaling yung first action and solution. Tulungan, yun ang need namin ngayon since ang dami namin turnover last game. Gusto namin umangat sa spot para sa team at sa mga supporters namin. Back to you, Pen and Direct Mike. Thank you so much, MJ, for that report. The goal of San Fernando here, care of Andrew Conanan and Raymart Cosal on the report nito ni MJ, is a good spot dito sa ating bracket. Okay, so yun nga, yung sinasabi ni MJ regarding kay Cosal, no? Pero ang dapat gawin pa dito ng mga bebe, hindi lang sila magpo-focus kay Cosal. Kasi meron ding Bison dito, meron ding ibang players na who's contributing, lalo na ngayon yan. John Lloyd Si David. Yun, iingatan nila yung lalo na yung ibang big man. Kasi lalo na pag naka-post up yung big man doon, easy to yun para sa San Fernando. 56-40. 16-point advantage, Direct Mike, para sa panig ng San Fernando. Biggest lead as we take a look at that aggressive basket from John Lloyd David. This is an opportunity para dito sa Macabebe to keep up dito sa game phase ng Macabebe with pinahingan muna dito ni Coach MJ Magtoto itong kanyang go-to guy na si Raymart Cosal. Well, yun nga, nakikita naman natin. So, pinahinga si Cosal, pero nakita naman natin si John Lloyd David stepping up dun sa plate na iniwan ni Cosal habang nagpapahinga ito. And converting into easy 2 points, lalo na sa ilalim. Walang nakahinto sa kanya dun. And a good thing, no? A good mindset para dito sa panig ng San Fernando. They know that naghirap itong si Cosal for them to be able to get a big lead, a 16-point lead. And they're keeping up the same momentum na nandito si Cosal. It's still the same game phase. It's still the same best defensive plays. Take a look in as a foul dito kay Andrew Conanan. Yun lang talaga yung dapat, Direct Mike, yun yung sinasabi mo kanina, no? Na dapat ingatan na itong San Fernando is their fouls. Yun ang ingatan. Pero, para at least, di ba, mahinto nila itong Macabebe for that easy 2 points, easy 3 points. So they're committing foul. Ingat nga lang sa mga big mans nila na makapag-commit ng foul, lalo na yung mga inaasahan nilang players katulad ni David and Cosal, at lalo na itong si Padilla. So at least they're contributing points, and ingat lang sa mga foul troubles. As we take a look here, 56 to 41, 3 minutes and 7 seconds remaining. But Direct Mike, of course, I would like to greet Boss Rocky Chan watching together with Sir Mark Arago and our Commissioner for Sinag Lakas 40, Commissioner Rodney Santos, and of course, Ma'am Janice and Ma'am Yel, of course, our prayer warrior, si Nanay Loida, watching dito sa live sa ating Facebook page. Magandang happy watching po sa aming mga boss dito sa Sinag Liga Asia as 2 minutes and 40 seconds remaining. 58 to 41. Namang pa din dito ang San Fernando as time on the floor. 58-41.
as we are now back at the 2 minutes and 40 seconds. Of course, let's not forget to greet Mr. Sinag himself, the president and the CEO of Sinag Liga Asia, Boss Ray Ala, watching dito sa ating Pampanga Delta Cup game number 4. Itong San Fernando kontra Macabebe Warriors together with his wife, Ma'am Miel Alaw. Happy watching po ulit sa aming mga boss. Okay, mga kasinag at saka lalo na mga kabalen at lalo na ang mga kasinag natin dyan sa Visayas. SLA goes to Visayas. SLA born 2004, 19 under category. SLA born 2007, 17 under category. For interested teams, please send us a letter of intent at sinagasiasports@gmail.com or contact Mr. Paul Huben, Deputy Commissioner for Visayas, 0917-855-5565. Kita-kita tayo dyan, Visayas. Before we go back there, we'll still have to see this. An injured player para dito sa panig ng San Fernando. Itong si Jayron Ramirez. As we take a look after the drive. What a bad landing para dito kay Jayron Ramirez. Oh, I'm hearing a graduation song. It means that there is a player who already graduated. Para dito sa panig ng Macabebe. Injury for Jayron Ramirez, and he already graduated. And a confirmation from our referee, 5 fouls para dito kay Jayron Ramirez. Third quarter, we still have 2 minutes and 17 seconds remaining. This is what you're talking about earlier, Direct Mike. Kailangan ingatan ng San Fernando yung mga fouls nila eh. At tingnan mo, we already have a player na na-limit niya na yung fouls niya dito and it's a maximum fouls natin for a ball game. Pero at least makikita man natin, no, buo pa rin yung San Fernando. Buong lineup pa rin sila. So, siguro at least meron silang mag-step up para sa position ni Ramirez. And kung magdagdag pa dun sa lamang nila against Macabebe. 1 minute and 53 seconds remaining. 58 to 43 still in favor of San Fernando. What will Macabebe do here? Almost a drive. A jumper for Macabebe, no good. A great box out. Great defense para sa panig ng San Fernando. Matindi yung ginawang defense ng San Fernando doon. Hindi makapasok kahit isa doon sa mga players na Macabebe. Talagang naipapalabas nila yung mga players para hindi madalian sa pagpasok at easy points sa loob. Of course, here, ng San Fernando. Oh, a good pass from Cunanan. A good jumper. In and out. Foul para dito sa panig ng Macabebe. Of course, I would like to greet again the officials natin dito sa Sinag Asia watching live sa ating Facebook. Of course, our chairman, Boss Rocky Chan, our president, the CEO himself, Boss Ray Alaw, together with our Commissioner for Sinag Lakas 40, Commissioner Roddy Santos, our Business Development Head, Mr. Mark Arago, to Ma'am Janice Chan, and to Ma'am Mariela Alaw, of course, to Nanay Loida Siscar. Happy watching po mga bosses dito sa ating Delta Cup 2023 to 2024. As that free throw is good for Ryan Dukot. Reen Dukot, if I'm not mistaken. May age kasi ang hirap minsan banggitin yung mga pangalan dito. Ang unique na mga players ng Kapampangan. Oh, but a sorry miss. Miscommunication para dito sa panig ng San Fernando. Well, nakita na si Talavera, no? So, at least binantayan niya mabuti yung pwesto niya sa ilalim para hindi maka-easy to ito si David. Gumagana at least yung depensa ng Macabebe against San Fernando para at least hindi naman
sumobrang taas ang lamang. Pero at least ngayon, nabababa na nila. 6 points na lang. Ilan na lang? 14 points. Actually, direct 16 points. Still the biggest lead of our ball 16 game. points. 48.9 seconds. You know, they were able, itong San Fernando ha, they were able to sustain yung ganyang kalamangan without Raymart Cosal. Well, nakita man natin, hindi sila basta-basta tumitira. Sinisigurado nila maganda yung pasahan nila for yung kung sino yung walang bantay. Yun ang tumitira ng shots for easy two. At yun ang gumagana sa kanila na strategy for offense. And here, almost an easy layup para dito sa San Fernando, but a steal for Macabebe. It's their chance para mapababa ang kalamangan. But a whistle by referee Dennis against Macabebe. Alfonso is not happy with that call. Inbound for San Fernando. Let's see kung anong depensa ang gagawin na Macabebe dito against sa opensang ito ng San Fernando. Cunanan passes to Amiel Mendoza, but Amiel wasn't able to keep it sa kamay niya itong basketball. Here, Cunanan! Minadali niya na yun because he was able to saw na wala na siyang oras para ma-sure pa yung basket na yun. He was just trying yung lock niya on that shot. As we take a look at the third quarter highlights, that three-point shot from Raymart Cosal without hesitations and whatsoever. Find the bottom of the net and another three-point shot there for Charles Dizon. Another good pass dito kay David as he checks in for Raymart Cosal on that 8 minutes of our third quarter. Makes this our third quarter still in favor of San Fernando with 16-point advantage, 60-44. Mga kabalen, back to the fourth quarter of our ball game. Of course, we're still live here inside the beautiful Brent Zigiao Convention Center in the municipality of San Fernando, Pampanga. As Derek Mike, balikan muna natin dito. Itong na-promote mo kanina, itong ating SLA goes to Visayas, our first tournament para dito sa Visayas leg. SLA born 2004 and SLA born 2007. A 19 under and a 17 under category. For interested teams, please send us a letter of intent at sinagasiasports@gmail.com or contact Mr. Paul Hoven, our Deputy Commissioner for Visayas leg, Sir 917-855-5565. This coming April 2024, our Sinag Liga Asa will go to Visayas as we now back here. 9 minutes and 35 seconds. Still a 16-point advantage para dito sa panig ng San Fernando. What will Macabebe do? Almost a steal para dito sa panig ng San Fernando. They wasn't able to put it in the basket. That high reach of Charles Dungo. You were able to see that play, direct. Dalawa yung defenders dito ni Dungo, but then nakataas lang yung kamay niya doon. Then he was able to keep it on his hands. Gamit na gamit niya dito yung height advantage niya. Well, sa mga laro naman talaga ni Dungo, no? So, palagi niya nape-penetrate yun. Pero sa depende naman yun so, kung paano ngayon, di ba? San Fernando to, ang best effort nila dito is malakas yung depensa nila against Macabebe. So yun nga, yung effort ni Dungo kailangan taasan niya pa regarding sa pag-score for Macabebe.
And Raymar Cosal checks in. And a good block para dito kay Kyle Mundo. 3-point shot. In and out. Padilla on a rebound. No good. Here, Mundo. Mundo trying for a three. Passes it. A good defense ang pinapakita dito. Yabot. No good. Wala na talaga yun. Well, nakawala si Abot doon, no? Pero nakita na natin, resilient pa rin yung San Fernando para at least ma-try nilang madepensahan si Abot. Tinalon pa rin nung isang player yun para sa San Fernando. As 8 minutes and 30 seconds left for our fourth quarter. It's timeout on the floor, 60-44. Mga kabalan, handa na ba kayo para sa Kiss Cam? Ayan mo ang ating feature ngayon para sa Kiss Cam. Kiss! Kiss! Kiss naman dyan, kuya. Wala bang kiss dyan? Ayan pa. Hindi pala mag-asama. Kala ko yung lalaki pareho. Kiss! Dalawa sa baba. Parang Valentine's pa din dito, no? Kiss cam pa tayo dito sa ating Delta Cup 2023 to 2024 as we are now back at the 8 minutes and 25 seconds remaining. We're still scoreless, ha? No field goal for both teams in sa ating fourth quarter. As I mentioned, narinig siguro ako dito ng San Fernando, their first field goal for this quarter. 2-0 run para dito sa San Fernando. Duwag. Duwag, binalik dito kay Mundo. Mundo. Oh, and a miscommunication para sa panic ng Makabebe. Padilla. Padilla on that beautiful drive. Pero hindi niya yun. Wasn't able to put it on the basket. Okay, gumana yung depensa ng Makabebe doon para hindi easy basket for Padilla. Direct Mike, a good defense. You know, one thing na I have observed dito sa ating ball game. This Makabebe team, they're putting their best defensive plays kontra dito sa San Fernando. But then they weren't able eh. Nakukuha nila yung possession, pero hindi nila naipupuntos yung mga possession na yun eh. Ang nangyayari, babalik yung possession dito sa San Fernando, and yung San Fernando yung mga kabasket. Well, simula pa nung first quarter natin, second quarter. Ngayon, nandito na tayo, third quarter and fourth quarter na to. Gumagana pa rin yung depensa ng San Fernando kahit nasabihin mo na may resilient effort ang Makabebe to get the ball para sa possession. Nakikita naman natin yung depensa ng San Fernando intact pa rin, buong hindi makapasok ang Makabebe for easy two. Kailangan nila mahanap kung sino yung player nila para makascore against the defense of San Fernando. As I mentioned, that both teams are putting their best defensive plays. 7 minutes and 26 seconds remaining, a 2-2 run para sa parehong kupunan dito. Gumagana ang magandang depensa dito ng Makabebe. But the question is, are they going to sustain this kind of defense at ganun na mga field goals para dito sa ating remaining 7 minutes and 23 seconds of our ball game? Well, yun nga. So, Makabebe, defensive side, malaki yung effort nila doon. Kaya lang, syempre, kailangan yung mga players focus pa rin, communication between each player para at least yung depensa, makuha nila yung bola, ma-convert naman nila yung bola into offense at easy 2 or easy 3. As we can see here, itong si head coach Jomar Alfonso approaches, the coaching staff na itong Makabebe Warriors approaches their officials table. Nirereklamo sila dito sa tawag ng ating mga referees. Here, Cosal.
7 minutes and 14 seconds. A 2-2 run. Cosal against dito kay Matthew Mariano. Cosal on a drive. You see it, beautiful drive, but a sorry miss for Raymart Cosal on that play. Dungo. 3-point shot. No good. Grabe naman tumalon dito. Itong mga players ng San Fernando, I wonder how or why direct kung ano ba ang kinakain ng mga players dito sa Pampanga. At a sorry miss again for Raymart Cosal. Balik dito kay Mundo. Mundo, nice pass. Dito kay Dungo. Dungo. Yun, yung mga tinatry nilang gawin na play kanina. And dito sa ating fourth quarter, gumagana na itong mga play ng Makabebe. So we take a look at that replay and that beautiful ikot na ito. Dungo against the two defenders ng San Fernando. Well, yun nga. So, meron silang effort going to an offense, trying to, nakita man natin, umikot pa siya doon. Pero, kitang-kita pa rin natin kung paano magdepensa yung San Fernando. Hindi siya nahirapan doon, natap yung bola, lumabas. Tawag dito na nag-commit ng foul yung San Fernando. Hindi binibigyan ng Makabebe ng easy 2. Which is a good sign or a good mindset para dito sa Makabebe. Of course, 62-46. Almost 4 minutes is passed by dito sa ating fourth quarter. But 2-2 run pa din para dito sa parehong kupunan. As here, we can see Rommel bye-bye. No good. Pero nakuha dito na Ipadilla ang rebound. Balik dito kay Cunanan. As David checks in. Cunanan, beautiful drive, no good. Balik ang possession dito sa panig ng Makabebe. A great contest para dito kay Raymart Cosal. But then sabi dito ni Kyle Mundo, it's my turn. Gumana yung offense na yun, ha? Mukhang pass break ang dapat na sagot nila against sa matinding depensa ng San Fernando. Nice pass there from Cunanan to Padilla and an easy basket for Padilla on that jumper. 5 minutes and 20 seconds. Well, nabawian agad sila ni Padilla dun sa offense. Easy 2 for Padilla. 64-48. Another turnover para sa panig ng Makabebe. If we approach itong kalahating minuto dito natin sa ating fourth quarter, if you're Makabebe, you don't want na makapag-commit ka pa ng mga ganong turnovers. As I mentioned here, substitution on the floor, inbound para sa panig ng Makabebe. Still a 16-point lead advantage para sa panig ng San Fernando, the biggest lead of the ballgame. Tingnan natin kung anong gagawin dito ng Makabebe. Dukot. Balik dito. Kay Mundo. Pinasa dito. No good. Para dito sa panig ng Makabebe. That 3-point from Kenneth Duwag is no good. Let's take a look. Oh, nice pass there to David. Buti na lang na panatili na itong San Fernando ang bola sa kanila. And a 3-point shot there for David. He checks in together with Raymart Cosal. Dalawa silang nandito. So kailangan magdagdag ng defense yung Makabebe dito against David. Medyo dumadagdag yung puntos niya. Ngayon nakita pa natin kahit na hindi siya pumasok sa loob, meron din siyang puntos sa labas. 3 points yun. A 67-48, 3 minutes and 59 seconds remaining. The biggest lead of the ball game. 19 na ang kalamangan dito ng San Fernando. Cunanan. Who will Cunanan go to? Suazon. 3-point shot is good. Para dito kay Dane Siazon. Para may mali yung Makabebe dun, ha. Uncontested yung shot na yun ni
Jason, easy 3. Actually, ang nakita ko or na-observe ko, hindi kasi yun yung tira talaga ni Anthony Siason. He always goes for an easy drive, for a basket. But then, libre eh. Sigurado yun. Hindi mo binantayan yun. Nandun siya, easy 3. Walang depensa eh. So, sigurado may shoot yun. 3 minutes and 7 seconds remaining. 70-50, 20-point advantage para sa panig ng San Fernando, our biggest lead of the ballgame. As Maglake. Jumper. Jumper is good para dito kay Dane Siazon. 72-50, 22-point lead para dito sa panig ng San Fernando with 2 minutes and 51 seconds remaining as timeout on the floor. 72-50. Two minutes and 51 seconds remaining for our fourth and final quarter para dito sa bakbak ng San Fernando kontra Macabebe. The home team, San Fernando, trying to get their second consecutive win of the week para dito sa ating elimination round. 22-point lead advantage, the biggest lead of the ballgame. Macabebe, what will they do? A miscommunication there. Naratal na yung depensa na ginagawa dito ng Macabebe. Nag-slide na yun eh. Dito sa kamay ni Jimwell Pozo. Well, katulad ng pinag-usapan natin, at palagi kong sinasabi, depensa pa rin talaga ng San Fernando ang gumagana. Tapos, babawian pa nila yun ng matinding opensa para sa mga easy 2 points. And there you have it. A beautiful assist dito ni Siazon kay Aquino. Aquino and Siazon coming off the bench para dito kay Coach MJ Magtoto. Here. Oh, and a good underneath basket. Yun yung mga kailangan ng Macabebe, no? Yung mga extra effort ng bawat player nila. Pero nakikita mo naman natin dito, 22 points pa rin ang lamang ng San Fernando. 1 minute and 43 seconds remaining. You know, San Fernando here, they were able, as I mentioned there, an easy basket para sa panig ng San Fernando. 74-52. 22-point lead advantage. The biggest lead of the ballgame is 1 minute and 37 seconds. Timeout on the floor, 74-52. We're now back at the 1 minute and 37 seconds. Of course, mga kasinag, SLA Junior World Showcase Philippines is now accepting teams. For interested teams, please send us a letter of intent at sinag-sports@gmail.com or send us a message through our Facebook page. Sinag Liga Asia as the defending champions for our Born 2001 Cup Pampanga Delta already confirmed that they are going back para sa ating 23 and 19 under together with Luid 1 Kapampangan and head coach Jonathan Benedict Buwan, together with Coach Benjamin Navarro. And of course, Hustle Rising Suns. And ang bagong team na papasok para sa Sinag Liga Asia, Camarines Norte. Well, kabang-abang yung mga yan, no? So, makikita naman natin yung mga efforts, lalo na from yung 3 Pampanga teams. Nakita naman natin yung last na yung season natin. So,
makikita natin ngayon, alam ko, nagpre-prepare yung tatlong teams na yon. Louis Duan Kapampangan, Pampanga Pradera, Pampanga Delta, and then yung Hustle Rising Suns. And direct, walang imposible na makita natin itong mga players dito sa Pampanga Delta na isa sa mga players ito ay makapaglaro para sa ating Sinag Liga Asia SLA Junior World Showcase. Okay, during eliminations, nakita naman natin yun. Yung mga Pampanga Delta players, Pampanga Pradera, Hustle Rising Suns ng mga Louis Duan Kapampangan and Hustle Rising Suns players, nakita natin sa bawat city and municipality na naglalaro dito actually. Kaya eto, nakikita pa natin na nag-step up pa yung iba pang mga players ng Pampanga na Kapampangan na alam natin na makukuha nitong tatlong team na to. Kaabang-abang ang lineup dito ng tatlong Kapampangan na team sa ating upcoming SLA Junior World Showcase. I think we already have sa last 15 seconds, 76 to 52. Ito na ba yun? Are we going to have a winner for this ball game? And then pahabol pa na 3 points dito ni Dane Siazon. And there you have it. 79 to 52, our final score. A big lead para dito sa Panig ng San Fernando. A back-to-back win. What a ball game para dito sa San Fernando. The pressure of having the home court advantage. But then, of course, Coach MJ Magtoto managed to keep his guys composure at point. Our final score, 79 to 52. San Fernando won over Macabebe Warriors. At ngayon kasama ko ng ating Delta Cup best player of the game with 21.7 rebound, 4 assists, Raymart Cosal. Raymart, first of all, congratulations. Thank you po. Kahapon, hindi ka masyadong nanamdaman doon sa laro nyo. But then, ngayon, you proved to Coach MJ Magtoto who Raymart Cosal is. Raymart, my only question to you is, ano ba yung mga bilin sa'yo dito ni Coach MJ Magtoto papunta sa larong to? Ayun, kailangan kasi namin yung slot na pang number 3 kasi nag-ano na kami, meron na kaming 3 loss kaya nag-extra effort talaga kami sa defense tsaka nag-usap kami sa offense. Now, Raymart, what more should we expect for Raymart Cosal at para sa San Fernando, para sa mga darating pang laban dito sa ating Pampanga Delta? Ayun, mas sisipagan pa namin sa training. Di kami makukontento kasi wala pa naman to eh. Elimination pa lang to eh. Mas gagaling pa namin sa playoffs. Now, Raymart, I will give you the chance para buwate sa mga fans, supporters, at sa lahat din ng family and friends mo. Ayun, unang-una nagpapasalamat ako kay Lord sa binigay niya panalo ngayong game. Tsaka sa parents ko na nanonood na dyan, tsaka yung girlfriend ko nandyan din si Maria Frances. Tsaka yung coach namin, si Coach Jan Manabat, gusto ko lang shoutout kahit pinagpalit niya kami sa Macabebe. Yun lang. Thank you. Once again, that's Raymart Cosal, our Delta Cup best player of the game para dito sa San Fernando at Macabebe Warriors na bakbakan natin dito for our 4th game. Once again, 79 to 52, our final score here, our updated team standing dito on the bracket B. Etong Fernandino Kakayabeka now in the 3rd spot with 5 wins and 3 losses. What a ball game para dito sa ating San Fernando kontra dito sa ating Macabebe Warriors. Our next game will be on Saturday, February 24, 2024 dito pa rin sa ating Renzi Giao Convention Center dito sa ating San Fernando, Pampanga. For MJ Raimundo, Direk Mike Nanad, and on behalf of Direk Nomar Santiago, Direk Billy De Leon, Direk Boyed, and the rest of the hardworking men and women na nagtrabaho dito sa ating Delta Cup 2023 to 2024. This has been Penelope Wilhelmina, and I'm saying that life is a better place to be when basketball came along.